Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Pump boat nga mopaingon sa Bohol ni Tikyaob. Mga sakay nga gikan lang naglubong sa kabanay sa Cebu nga naluwas. Piston Cebu, miklaro nga gipangayo nga 40 pesos ga usbawan sa plitihan, hinay-hinay lang. Driver sa e-taxi, nakawatan siyang pasahero nga sexy. 70,000 pesos ga ibayad unta sa SSS, nahanaw. Labing taas nga adlaw ug labing mubo nga gabi ining tuiga, mas sinati karong adlawa. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga ngay natong masayran. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Anaara sa luwas nga kahimtang ang unom ka mga tripulante human na Tikyaob ang gisakyang pump boat sa Barangay Bahay lungsod sa Cebu nga kagabii. Matod sa Philippine Coast Guard 7 nga gikan nga naglubong sa ilang kabanay ang mga sakay sa pump boat ug padung nauntang mamauli sa Barangay Mantataw, Calape, Bohol. Base sa report, natikyaob ang gisakyang pump boat tungod sa kakusog sa bawd sa dagat. Na-rescue hinon sila sa ubang mga mananagat hangtod nga nakauli nga luwas sa ilang dapit. Magpaabot pa ang Mandawi City sa memorandum sa Department of Interior and Local Government alang sa pagpatuman sa pagkanta sa Bagong Pilipinas Hymn. Mato ni Attorney Jamal James Kalipayan, City Administrator, nga aduna na sila giandam nga memorandum alang sa mga empleyado bahin sa pagkanta sa hymn ug pledge. Apan gabisuhan sila sa DILG nga i-hold lang una samtang gipaabot pa ang formal official copy sa hymn ug pledge. Si Mayor Jonas Cortez una nang nagkanayon nga andam musunod ang Mandawi sa pagpatuman niini. Everything is informal pa. What we want is to get the formal copy. So once we get that, amo nang i-adapt. Gikatakdang itukod ang bagong Santa Fe Port human gipahigayon sa Cebu Provincial Government ang groundbreaking sa proyekto. May mutang sa bagong pantalan ang struktura nga pinasubay sa makuting pagtuon. Pinagi sa environmental friendly nga Santa Fe Port, dili na mabanlas pag-ayo ang puti nga balas tungod sa mas taas-taas nga concrete deck. Migahin ang Kapitolyo og 277 million pesos alang sa katukuran sa bagong pantalan ubos sa duha ka phases. Samtang laing 22 million pesos ang dahinan sa provincial government aron gubon ang karaang Rock Causeway nga gamiton sa construction sa bagong Santa Fe Port. Sa laing balita, Cordova Primary Healthcare Facility aduna nay upat ka mga doktor nga anda moatiman sa mga pasyente sa lungsod. Nasunod daw sab sa pasilidad ang standard sa Department of Health. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gipahibaw ni Cordova Mayor Cesar Suwan nga nadugang og usa ka doktor ang primary healthcare facility sa lungsod o kasamtangan nga aduna nay upat ka mga doktor nga nagserbisyo. Tungod niini, nasunod na ang standard sa Department of Health nga ang matag lungsod kinahanglan nga adunay usa ka doktor sa matag 20,000 nga populasyon aron pagsiguro nga di kalidad nga serbisyong panlawas ang mahatag sa katawhan. Samtang gitinguhan na usab sa lokal nga kagamhanan sa Cordova nga mapahimusla na ang Cordova Community Hospital og mahimo kining bagong urgent care ambulatory services kun bukas. Ang bukas usa kini ka programa sa DOH nga nagtinguhang makahatag og urgent care og gipanlantawan usab nga mahimong one-stop shop nga makahatag og surgical ug non-surgical nga serbisyo aron muluag na ang mga dagkong hospitals pinaagi sa patient referrals. Matud sa mayor nga ang bukas mao'y hulip sa proposed bill ni Congresswoman Daphne Lagun nga himuong specialty hospital ang Cordova Community Hospital. Apan giingong mas practical kini tungod kay dili na kinahanglang mopasar og bill. Kung madayon ang maong plano, ang Cordova mao'y unang lungsod nga mahimong licensed ambulatory surgical clinic para sa minor surgeries. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Arsobispo Jose Palma mag-agad na lang sa hukom sa korte alang sa pagpanag-iya sa nakitang pulpit panel sa Bolhoon Church. Usa kini sa mga isyong gituki ato sa una nilang panagsabot uban ang National Museum of the Philippines. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Usa ang isyu sa pagpanag-iya sa upat ka mga pulpit panels sa simbahan sa lungsod sa Bolhon sa mga gipangtuki tali sa Archdiocese of Cebu ug National Museum of the Philippines sa miaging buwan. Matud ni Arsobispo Palma nga dili sa yunusab ang pagpabalik sa mga panels sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima de Dayon. Ilabi na nga gihuptan pa sa National Museum of the Philippines ang maong sagradong butang human gidonate gikan sa mga collectors nga nagagikan di ay sa kabangko. Apan gihimug-atan nilang Palma nga gipanag-iya mismo sa simbahan ang maong butang nga hagbay nang nawala sukad sa nang labing mga katuigan. Maungbut siyang mudangop sa mga legal remedies aron masulbad ang issue bahin sa pagpanag-iya sa pulpit panels. Sumapa ni Palma nga mag-agad na lang sa mamahimong desisyon gikan sa korte bahin sa tinuod nga tag-iya sa maong gamit. Regarding ownership, because we are claiming that, he said, let the court define it. No? Because we are not bulging in ends to claiming our ownership. Because I could not part with it. This is Bolhoon's claim. No? Karong nagsugod na ang direktang diskusyon sa managlaing habig, giandan nilang pareho ang mamahimong kasabutan kon Memorandum of Understanding. Ilabi na nga andam ang NMP sa pagpabalik na sa upat ka mga pulpit panels karong tuiga. But their way is they establish a branch of National Museum in Bolhoon, and it is there. Because, satellite officer. Something like that. Yeah, that's your word. Nasayran nga moabot og di momeno sa unom ka buwan ang gikinahanglan aron pag-restore sa pulpit panels gikan sa Bolhoon Church. Kana aron mapreserbar pa ug makita sa mga mosunod nga henerasyon ang maong butang isip kabahin sa kasaysayan sa probinsya sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Piston Cebu, mi klaro nga ang gipangayong 40 pesos ga usbaw sa pritihan, hinay-hinay lang. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit.
through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana.
bata pa gani ka kayo. Nagpuyab-puyab na ka. Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon na kinsa. Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahipin kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord,
your healer. Balik sa atong mga balita. Piston Cebu may pahibaw nga hinay-hinay ra ang gipangayong umento sa plitihan sa public utility jeepney nga moabot sa 40 pesos. Kini ilabi na nga gihingusgan karon sa kagamhanan ang PUV modernization. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Giklaro sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kon Piston Cebu nga hinihinay lang og dili diretsohon ang giduso nilang umento sa plitihan sa jeepney. Matod sa presidente nilang si Greg Perez nga resulta kini sa hinihining nga pagkawagtang na karon sa karaang jeepney ug giduso na sa gobyerno ang PUV modernization program. Ang maong balor sa aumento nagagikan sa pagtuon sa Ibon Foundation diin moabot tanan-tanan hangtod 40 pesos ang pag-aumento sa plitihan. Ilabi na nga dako ang gastuhanan sa mga transport operators sa gigamit nilang modern jeepney diin giutang pa nila mismo sa bangko og minilyon ang iyang kantidad. Dito sa China, mga sakinan nga mahalon, nga nagkantidad sa upisa, 2.2, 2.3, 2.8, antod garon mo na gina-introduce nga electric nga 5 million, no? Gimugatan usab di Perez nga ang pagwagtang na sa mga karaang jeepneys dili lang kutob sa pagkaapektado na mismo sa mga ana sa transport sector. Hayan mawagtangan usab ang identity sa pagka-Pilipino diin, kabay na sa pag-ila ang traditional jeepney. Karong istruktuho na ang pagpadagan sa mga karang jeepney sa dalan, ilabi na sa mga consolidated na makigalayon sila sa LTO ug LTFRB alang sa mamahimong dagan niini. Dapat kung ibalik nila ang mga prangkisa sa atong mga jeep, dili matawag luro, no? Ang sakinan. Muna, sa pagkakaroon, naapamit mga tabang na mo siguro, mga ga-assist kami no, sa mga nagakpan. Sa gyapon gipanawagan sa Piston Cebu ang gobyerno nga kinahanglang i-review na ang pagpatuman sa PUV modernization program. Dungan kini sa awhag na dili na lang ipatuman ng oil deregulation law, ilabi na nga apektado ang transport sector. Panahon nga mosaka na sab ang presyo sa lana. Padayon may nga nagapugong, no? Ito nakita na mo, pagsaka sa presyo sa lana, dili siya solusyon ng pagsaka sa plitihan. No? Dili siya, para na mo, dili solusyon ang pagsaka sa plitihan sa ginatagam-dam na ito pagsaka karon sa presyo sa lana. Gian Navarro, CCTN News. Nimando ang Presidential Anti-Organized Crime Commission nga pugngan ang tanang kabtangan sa Lucky South 99 Corporation nga giingong illegal pogo hub sa Porac, Pampanga. Gitahasan sa PAO-CC ang Anti-Money Laundering Council ang freezing sa tanang assets sa palibot pinasubay sa mando gikan sa korte. Pirmado ni PAO-CC Chairman Executive Secretary Lucas Bersamin ang mando aron matuman nga ngadto sa maong halapad nga pogo hub. Ana sa 46 ka mga buildings ang naimutang sa palibot sa Lucky South 99 Corporation human girumbo sa mga otoridad sa miaging semana. Ato sa operasyon, nasakmit sa mga otoridad ug PAO-CC ang 18 ka mga set sa Chinese military uniform sulod sa dakong pogo hub sa Pampanga. Pipila ka mga residente sa Mandaue nakapahimo sa barangayan program. Mga nagkadaiyang serbisyo gitanyag ngadto sa gym sa Barangay Umapad ganihang buntag. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gihangop sa mga residente sa Barangay Umapad ang barangayan program sa Mandaue nga gipahigayon sa gym sa barangay. Nagkadayang buhatan sa Mandaue City Hall ang nitanyag sa ilang mga libreng serbisyo. Kini naglakip sa dental and medical check-up sa City Health Office, pet vaccination o castration sa City Veterinary Office, libreng notaryo sa Legal Office, libreng tupi, massage ug manicure sa MAC test ug ban pang mga serbisyo sa lain pang buhatan. Lagi po sab na nitanyag sa ilang mga serbisyo ang nasudnong ahensya sama sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug PhilHealth. Si Kapitan Grab Cortez mapasalamaton nga gipahigayon ang programa sa ilang barangay, labihan nga nagka-problema pa sila sa ilang pondo. Ang barangay
Barangayan Program inisyatiba ni Mayor Jonas Cortez nagtumong sa paghimo sa mga serbisyo sa syudad nga mas daling ma-access sa mga residente. Pinaagi sa regular nga pagbisita sa lain-laing mga barangay sa Dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobyerno giawhag nga i-convene ang National Security Council human sa laing gubot sa West Philippine Sea. Gikabalakan mismo sa mga politiko ang giingong pagpanghinubra sa nasod nga China sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Miawhag si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino nga i-convene na ang National Security Council aron makahatag og tambag ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bahin kini sa mamaymong lakang human nga ginubra na ang China sa giilogang kadagatan sa West Philippine Sea. Matod ni Tolentino nga nakompromiso na ang kalinaw ug seguridad sa nasod maong kinanampahugtan sa NSC. May muusab nga makatambong ang mga nangaging presidente sa panagsabot sa NSC aron makahatag og dugang sugyot sa mamaymong lakang sa kagamhanan sa Pilipinas. Tunanusab ni Tolentino kung kinahanglan na bang gamiton kung i-invoke ang Mutual Defense Treaty diin ang Estados Unidos mahimong muabag sa Pilipinas kana kung adunay seryosong hulga sa seguridad sa gawas nga bahin sa nasod. Samtang buot ni Senate President Francis Cheese Escudero nga magpakisayod dito sa Department of Foreign Affairs bahin sa kikabalak ang laing kompontrasi tali sa Pilipinas ug China. Ilabi na nga naangol ang pipila ka mga sundaw ato sa bag-ulay lang na itabo nga engkwentro sa West Philippine Sea diin ang usa kanila naputlan og kumagko. Giawhag di Escudero ang DFA nga kumahimo labaw pa sa diplomatic protest ang ilang buhaton human sa panghinubra na sa nasod nga China. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Business Permit Licensing Office ipahigayon og night inspection gawa sa regular daily inspection sa mga establishmento. Samtang moabot sa 20 ka mga tindahan na isyuhan og cease and desist order tungod sa kakuwang og permit. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gawa sa regular daily inspection, nagpahigayon sab karon ang Business Permit and Licensing Office og night inspection sa mga establishmento nga anaa silang jurisdiksyon. Matud ni Attorney Walter Shane Lumbre ang pangu sa Inspection Division nga ang ilang monitoring sa matagabi sagad gipahigayon sa Biyernes o magdepende kini sa ilang nadawat nga report o sa okasyon. Matud ni Lumbre nga ang night inspection gipahigayon alang usab sa mga negosyo nga nag-operate matagabi sama sa resto, bar ug club. Permits for verification of the actual employees, for example, or actual conduct of operation, nature of business. Ang purpose namang good tayo businesses na sa gabi lang open. So, to supervise sa ilahang activity, mag-conduct yung tao regular. Samtang moabot na sa 20 ka mga tindahan ang naisyuhan og cease and desist order sa BPLO. Ang cease and desist order alang sa mga tindahan nga walay igong permit sa pag-serve og pagpamaligyaw og ilimnong makahubog. Hinuon matud ni Lumbre nga gilibkas na ang pipila niini human nakakomply sa gikinahanglang dokumento. Gipahinumduman niya ang mga negosyante nga mosunod sa balaod aron malikayan nga masilutan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Buhian na ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang duha ka mga komitiba nga gihuptan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Kini samtang nagpadayon ang iyang pagdumala isip acting mayor sa syudad sulod sa 6 ka buwan tungod sa pagkasuspenso ni Mayor Michael Rama. Ang maong mga komitiba mao ang Committee on Animal Welfare o Committee on Housing. Isugyot una ni Garcia ngadto sa konseho kung kinsa ang iyang pahupton sa maong mga komitiba. Apan niyang gisugyot nga si Konsel Philip Zafra o Konsel Pastor June Alcover maoy mudumala sa Committee on Animal Welfare samtang sa Committee on Housing si Konsel Junjun Osmeña. Hinon mo pahigayon na unya og reorganization ng City Council sunod buwan ato sa inaugural session. Nang hinaot si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga sugbuanon ang itudlo nga muhulip ni Vice President Inday Sara Duterte isip Education Secretary. Mikanaog sa katungdanan si Duterte sa Department of Education, maong alang ni Garcia daghang mga sugbuanon nga mamahimong mulingkod sa maong posisyon. Apan anaa gihapon sa presidente kung kinsa ang iyang itudlo nga mudumala sa DepEd.
Buot lang ni Garcia nga ang muhuli punta kang Duterte adunay igong kaalam ilabi na gyud sa basic education system. Musunod, driver sa e-taxi nakawatan siyang pasahero nga sexy. Labing taas nga adlaw ug labing mubo nga gabi karong tuiga, masinati karong adlaw. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City. The first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Caris Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Caris International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Caris Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024.
fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu For your internet connection and for the signal of your cable TV, so fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa atong mga balita, driver sa e-taxi na biktima sa kawat sa iyang pasahero nga sexy nga babay. Nakuha ang tinigom sa driver nga 7,000 pesos nga igbalayad nga contribution sa SSS. Ang kasayuran hatod ni Randy Gurion. Nahitabo ang insidente ni atong Hunyo 13 tuig 2024 alas 10 sa gabi. Mato sa driver nga si alias Nick, 58 anyos, taga Pagsabungan, Dakbayan sa Mandaue, nga nisikay kaniya ang maong babae sa may Happy Valley haduol sa Court of Appeals. Nagpahatod kini sa may buhatan sa Napolcom sa may N. Bacalso Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Samtang nagdagan ang taxi, nag-istoryahanay matud pa ang duha hangtod nga nang hagad ang sexy nga babae nga moadto sa bar aron mag-happy-happy. Apan nibalibad si Nick kay wala siya hilig sa pagsuod sa mga bar. Pag-abot sa destinasyon, mibayad ang mga sexy nga babae sa patak sa taxi nga 90 pesos ug dayong migawas. Apan sa dihang nakadagan na siya pipila ka metros, nakita niya ang iyang pitakang nga naa na sa saw sa taxi sa atubangan niini human kini mahayagan sa suga sa poste. Paghiling pa niya sa pitaka, wa na ni sud ug nawagtang na ang iyang kwarta nga moabot sa 7,000 pesos. Midalig atras sa sakyanan ang taxi driver apan wala na niya maabti ang maong sexy nga babae. Iyan ning gipahibaw sa iyang mga kaubang taxi driver ug gilagway ang maong babae ug dinhi iyang nasuta nga dili lang kini mao'y nabiktima sa maong nga babae. Usa sa mga taxi driver ang mipakita kaniya sa hulagway sa usa ka babae nga gipost sa Facebook page sa grupo sa mga taxi driver sa Sugbo kung mao ba kini ang namiktima kaniya ug positibo kining gitudlo sa driver. Daghan na nga mga taxi drivers ang nabiktima sa maong babae nga gusto ni Nick nga madakpan sa kapulisan aron wala na'y taxi driver nga mabiktima niini. Randy Gurion, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Danau nagpadayon pa sa ilang gilusad nga investigasyon labot sa nahitabong paglungkab sa usa ka dakong tindahan sa maong syudad. Mga CCTV camera gipangsubay na karon sa mga investigador. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nagpadayon pa ang Danau City Police Station sa natawag nga paglungkab sa dakong nga tindahan sa mga Dakbayan nga resulta sa pagkawagtang sa 4.4 milyones ka pesos nga balor sa mga alahas sa usa ka jewelry store. Matod ni Police Major Windel Abiliana, ang information officer sa Cebu Police Provincial Office, nga ang mga investigador sa kapulisan sa siyudad sa Danau nanguha pa ang mga impormasyon aron na makatumbok kinsa ang mao nga mga responsable. Dili pa makabutyag si Abiliana kung nga mga local boys ba ang naghimo sa krimen tungod kay wala pa man na makumpleto ang mga kasayuran nga naabot sa Provincial Command. Una na nga mibutyag ang hepe sa Danau City Police Station, Police Lieutenant Colonel Clark Ike Ariola, nga doon ay upat ka mga wala pa mailhing suspitsado ang gingong responsable sa mga pagpanglungkab. As of now, we are collating or information nga naa, but then our police station on the ground still conducting hot pursuit operation. So details on what they are doing on the ground, I am not privy to say that one sabi nga sa public. Para makonsider po nato ang operational security. Dugay na Abiliana nga gipangsubay na aga mga CCTV camera sa dapit di natabo ang pagpanglungkab aron nila makita ang nahitabo sa sulod sa mong tindahan. Kung aduna nay mga makuha nga ebidensya ila kining ipakatap sa nakadiyang police station alang naon niya sa pagpadayon sa manhunt operation. Yes sir, CCTV gikulate na sa ato ang investigators on the ground. And then part of it will be disseminated to different police station and other police office in the region. Usa sa mga kasaligang tinubdan ang mihataw kasayuran nga doon na usa ka CCTV video nga makita ang sakinan sa mga suspitsado ang gipasusoy na karon sa usa ka ahensya sa gobyerno aron masubay kung kinsa ang nanag-iya niini. Giangko ni Abiliana nga doon sila nadawat nga impormasyon nga naay mga dayo nga mga kriminal nga nangabot sa Sugbo apan wala pa sila makasiguro kung kini ba ang nangigo sa Dakbayan sa Danau. Arnold Bustamante, CCTN News. Masinati karong adlaw ang gitawag nga summer solstice. Kini nagpasabot nga karong adlaw mahitabo ang labing taas nga adlaw ug mubo lang ang gabii sa tuig 2024. Base sa Astronomical Diary sa Department of Science and Technology kon DOST, direkta nga mutaas ang adlaw sa declination nga 23.5 degrees sa norte ug nakaposisyon sa constellation Cancer. Alang usab sa mga eksperto nga ang maong positioning signals nagpakita og summer sa northern hemisphere ug winter sa southern hemisphere. Dali usab magiklaro sa DOST nga walay kamatuoran ang report nga dunay dakong weather phenomenon tungod sa summer solstice.
Mao kadto naglangkob sa itong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabalies. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.